Mula sa mga sinaunang propesiya na binigkas ng mga propeta, hanggang sa maiinit na balita sa ating panahon, may isang pangakong hindi naglaho sa paglipas ng mga siglo. Ito ay ang muling pagpapanumbalik ng Israel, at ang muling pagbabalik ni Jesus. Ang mga kasulatan ay nagsasalita tungkol sa isang bayan na muling babalik sa kanilang lupain, ang mga nawasak na lungsod ay muling babangon, ang mga desyertong muling sasagana, at ang isang kahariang itatatag sa Jerusalem, kung saan si Jesus ang magiging hari na magdadala ng kapayapaan sa buong mundo. Gaano na ba tayo kalapit sa katuparan ng mga propesiyang ito? May mga natupad na ba, at ang iba ay malapit nang mangyari? Ano ang ipinapakita ng kasalukuyang kalagayan sa gitnang silangan, tungkol sa muling pagpapanumbalik ng Israel? Ang pagpapanumbalik ng Israel, at ang hinaharap nitong pagbabalik loob kay Kristo, ay hindi isang hiwalay o maliit na bahagi lamang ng kwento sa Biblia. Isa ito sa mga pinakamahalagang pangyayari sa prophetikong kalendaryo ng Diyos. Mula sa mga pahina ng Lumang Tipan, hanggang sa mga pangitain sa Aklat ng Pahayag, malinaw na ipinakita ng Panginoon, na ang kanyang tipan sa Israel ay hindi kinansela, at darating ang isang maluwalhating araw, kung kailan mabubuksan ang mga mata ng kanyang bayan, at makikilala nila ang siyang kanilang pinarusahan. Sa loob ng maraming siglo, ang mga Hudyo, ay namuhay na may espiritual na pagkabulag. Bagamat ang Mesiyas ay dumating na sa kanila, ipinanganak sa kanila, at tinupad ang lahat ng propesiya, ngunit siya ay itinakwil. Ipinagkanulo siya sa mga hentil, hinatulang walang katarungan, at sa huli ay ipinako sa krus. At mas matindi pa, hanggang ngayon, maraming pinunong panrelihiyon ng mga Hudyo, ang nagtuturo ng masasamang bagay tungkol kay Jesus. Ayon sa ilang sulating rabiniko, siya raw ay ipinanganak bunga ng pangangalon niya, siya raw ay nagsanay ng pangkukulam, at siya raw ay hinatulang mapunta sa impyerno, dahil sa panlilinlang sa Israel. Para sa malaking bahagi ng tradisyonal na Hudaismo, si Jesus ay hindi ang Mesiyas, kundi isang huwad, isang mapanglapastangan. Ang mga pahayag na ito ay hindi lamang masakit, kundi katuparan din ng sinasabi ng kasulatan, tungkol sa bahagyang pagkabingi ng Israel sa Espiritu. Tingnan natin ng mabuti ang isinulat ni Apostol Pablo sa Roma Kabanata 11, talata 25. Mga kapatid, isang hiwaga ang nais kong malaman ninyo upang hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng Israel ay sa isang bahagi lamang hanggang sa mabuo ang takdang bilang ng lahat ng mga hentil na lalapit sa Diyos. Ang pahayag na ito ay hindi simpleng obserbasyon, kundi isang paalaala. Ipinahayag ni Pablo na ang pagtanggi ng Israel sa Mesiyas ay hindi pangwakas na ganap, kundi pansamantala at bahagi lamang. Ang espiritual na pagkabulag nila ay hindi isang sumpang walang kaligtasan, kundi isang soberanong hakbang ng Diyos, upang buksan ang pintuan ng Ebanghelyo sa lahat ng mga bansa. Una sa lahat, dapat nating tandaan na ang karamihan sa mga Hudyo sa ngayon, ay naghihintay pa rin ng pagdating ng isang Mesiyas, ngunit hindi si Hesukristo. Bagkus, ang hinihintay nila ay isang lider sa politika, nasyonalista, at panrelihiyon, na ayon sa kanilang inaasahan, ay magdadala ng kapayapaan. Itatayo raw niya muli ang kaluwalhatian ng Israel, muling itatayo ang ikatlong templo sa Jerusalem, at ibabalik ang sinaunang mga handog, ayon sa batas ni Moises. Para sa maraming Hudyo, ang darating na Mesiyas, ay isang matalino at matuwid na tao, na magbubuklod sa bayan, tatalunan ang kanilang mga kaaway, at magtatatag ng panahon ng kapayapaan at kasaganaan. Ngunit ang hindi nila alam, ang lider na ito, ay darating na ayon sa kanilang inaasahan, ngunit hindi siya ang pinadala ng Diyos. Siya ang magiging pinakadakilang panlilinlang sa kasaysayan ng sangkatauhan. Nagbabala ang Biblia, na ang taong gaganap na tila Mesiyas sa papel, ay walang iba kundi ang Antikristo, ang masama at ang anak ng kapahamakan. Ang panlilinlang na ito ay magiging kapanipaniwala, kaya't marami ang mahihikayat ng kanyang kapangyarihan, mga marka at pangako. Siya ay magpakilala bilang isang diplomatiko, at tila tagapamayapa na lider, na pipirma ng isang kasunduang pangkapayapaan, kasama ang Israel, isang kasunduang magbibigay sa kanila ng matagal na nilang inaasam, ang pagkakataong muling maitayo ang kanilang templo,
at maibalik ang mga paghahandog. Ngunit ang simulaing akala'y katuparan ng mga pangako ay magwawakas sa isang demonyong pagtataksil. Tungkol sa mahalagang kaganapang ito, matinding katumpakan ang ipinakita ng propetang si Daniel. Sa Daniel Kapitulo 9 versikulo 27, isinulat niya, "Ang haring ito'y gagawa ng isang matibay na kasunduan sa maraming tao sa loob ng isang linggo. Pagkaraan ng kalahating linggo, papatigilan niya ang paghahandog. Ilalagay niya sa itaas ng templo ang kasuklam-suklam na kalapastanganan. Mananatili ito roon hanggang sa wakasan ng Diyos ang naglagay nito. Maniniwala ang mundo, na dumating na ang matagal na inaasam na kapayapaan, at makikita ng mga Hudyo sa lider na ito, ang Mesiyas na matagal na nilang hinihintay. Subalit ito ay magiging pinakamalaking espiritual na panlilinlang sa kasaysayan. Papasok siya sa templo, ititigil ang sistemang pagsamba ng mga Hudyo, at magsisimulang ihayag ang kanyang tunay na pagkatao. Sa panahong iyon, magsisimula ang dakilang kapigatian, sa pinakamataas nitong antas, gaya ng inilarawan ni Jesus sa Mateo Kapitulo 24 versikulo 21. Sapagkat sa mga araw na iyon, ang mga tao'y magdaranas ng matinding kapighati ang hindi pa nararanasan, mula ng likhain ng sanlibutan hanggang sa ngayon, at hindi na mararanasan pa kahit kailan. Ang pagkilos na ito ay nakapagtanto sa mga Hudyo, na sila ay nalinlang. Ang lalaking tinanggap nila bilang pinunong tagapamayapa, at itinuturing pang ang katuparan ng kanilang mesianikong pag-asa, ay magpapakita ng kanyang tunay na anyo, mapagmataas, mapanglapastangan, kaaway ng Diyos, at uhaw sa pagsamba. Ang pakiramdam ng pagtataksil ay gigising sa puso ng bayan, maghahalo ang takot, matinding dalamhati, at pagsisisi. Ang sandaling ito ay hindi lamang simula ng matinding pag-uusig, kundi simula rin ng panloob na pagbabagong espiritual, sa mga puso ng tapat na tao sa Israel. Hindi na nila makikita ang Antikristo bilang kanilang tagapagligtas, kundi kung sino talaga siya, ang kaaway ng Diyos ng kanilang mga ninuno. At iyon ang susi ng pagbukas ng kanilang mga mata. Si Hesukristo mismo ay malinaw na nagbabala, tungkol sa sandaling ito. Sa kanyang prophetikong pahayag sa bundok ng mga olibo, sinabi niya na mababasa natin sa Mateo Kapitulo 24 versikulo 15 hanggang 16. Kapag nakita ninyong nagaganap na sa dakong banal ang kasuklam-suklam na kalapastangan ng tinutukoy ni Propeta Daniel, unawain ito ng nagbabasa, ang mga nasa Judea ay dapat tumakas papunta sa kabundukan. Hindi lamang kinumpirma ni Jesus ang bisa ng propesya ni Daniel, kundi nagbigay rin siya ng tiyak at malinaw na tagubilin. Ang kanyang babala ay mabilis, praktikal, at konkreto. Ang sinumang makakita sa tandang ito, ay hindi dapat maghintay o mag-alinlangan, kailangan nilang tumakas agad. Ito ay hindi malilimutang tanda, na ang panahon ng paghuhukom ay nagsimula na. Ang tapat ay uusigin, palalayasin, at marami ang mapipilitang tumakas, upang mailigtas ang kanilang buhay, magtatago sa mga disyerto, bundok, at liblib na puok. Ngunit hindi rito magtatapos ang tunggalian. Lalong titindi ang galit ng Antikristo sa Israel, at darating ang panahong malinaw na ipinropesiya sa kasulatan, kung kailan titipunin niya ang mga hukbo ng mga bansa, upang palibutan at lipulin ang Jerusalem. Ito ang ipinahayag ng Propeta Zacarias, sa Kabanata 14, talata 2. Sapagkat aking titipunin ang lahat ng bansa upang lumaban sa Jerusalem, at ang lungsod ay masasakop, ang mga bahay ay lolooban, at ang mga babae ay pagsasamantalahan. Ang kalahati ng lungsod ay bibihagin, ngunit ang nalabi sa bayan ay hindi aalisin sa lungsod. Ang Israel ay maipit sa mga puwersa ng kadiliman, walang kakamping tao, walang masisilungan, at walang kakayahang ipagtanggol ang sarili. Sa gitna ng paglusob, magbubukas ang mga mata ng tapat na nalalabi, at sa wakas, ay makikita nila ang hindi nila nakita noon, ang tunay na Mesiyas. Hindi na nila makikita ang isang politiko, o isang makalupang hari. Makikita nila ang siya na kanilang pinarusahan, at makikilala nila siya. At doon magbubukas ang langit, hindi upang maghatol agad, kundi upang magpakita ng awa. Ang Diyos na kanilang itinakwil, ay hindi tutugan ng galit, kundi ng pagsasauli.
At dito magaganap ang isa sa pinakamakabagbag damdaming tagpo sa buong prophetikong kasulatan. Ang Diyos mismo ay magbubuhos sa kanyang bayan, ng espiritu ng biyaya at pagsusumamo. Ito ay tuwirang pagkilala na ang kanilang tinanggihan. Ang ipinako sa krus, ay siya palang tunay na Mesiyas. Ngunit hindi na siya babalik bilang lingkod na nagdurusa. Babalik siya bilang matuwid na hukom. Ang mananakop na hari, ang Panginoon ng mga hukbo sa langit. Si Kristo mismo ang bababa mula sa langit, upang ipaglaban ang Israel, hindi lamang sa espiritual, kundi sa literal na larangan ng digmaan, laban sa mga hukbo ng Antikristo, at ng mga bansang pumalibot sa Jerusalem. Hindi siya darating bilang tagapamagitan, kundi bilang mandirigma. Ang mga kaaway ay matatalo, at ang Antikristo, ang nagpakilalang Diyos, at malupit na umusig sa banal na bayan, ay wawasakin sa pamamagitan ng hininga ng kanyang bibig, at ng kaningningan ng kanyang pagdating. Sa Zacarias Kapitulo 14 versikulo 4, inilalarawan ang isa sa pinakamapanindig balahibong tagpo ng mga huling araw. At ang kanyang mga paa ay tatapak sa araw na yaon sa bundok ng mga olibo, na nasa silangan ng Jerusalem, at ang bundok ng mga olibo ay mabibiyak sa gitna, mula silangan hanggang kanluran, nagagawa ng isang napakalawak na libis. Ang mismong bundok na kanyang inakyatan paakyat sa langit, ay siya ring lugar na kanyang tatapakan sa kanyang pagbabalik. At kapag tumapak siya sa lupa, ang bundok ay mabibiyak sa dalawa, nagagawa ng isang libis. Ang libis na iyon ang magiging daanan ng pagtakas, ng nalalabing tapat sa Jerusalem. Gagawa ang Diyos ng daan, kung saan dating walang daan. At habang ang mga kaaway ay babagsak, ang nalabi ay iingatan. Sa maluwalhating araw na iyon, hindi lamang wawasakin ang kaaway, kundi si Kristo ay mahayag na mauupo bilang hari sa Jerusalem. Sabi ng Zacarias Kapitulo 14 versikulo 9, at ang Panginoon ay magiging hari sa buong lupa, sa araw na yaon ay magkakaroon ng iisang Panginoon at iisa ang kanyang pangalan. Kapag si Jesus ay naupo sa trono sa Jerusalem, ang Israel ay ganap na panunumbalikan. Hindi na muling magkakaroon ng kalituhan o pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi na rin magkakaroon ng pag-aalinlangan kung sino ang tunay na Mesiyas. Ang Diyos ay mananahan sa gitna ng kanyang bayan. Ang trono ni David ay uupuan ng walang hanggang hari. Ang presensya ng Panginoon ay magiging totoo, makikita at maluwalhati. Ang Israel, bilang isang bansa, ay muling magiging espiritual na sentro ng mundo, hindi dahil sa sariling kapakanan, kundi dahil sa katapatan ng Diyos na kailanmay hindi lumilimot sa kanyang mga tipan. Mula roon, ay maghahari si Kristo sa lahat ng bansa na may hustisya. Wala nang katiwalian o pang-aapi. Titigil na ang mga digmaan. At ang bayang Israel ay magiging liwanag sa mga bansa. Tinutupad ang orihinal na layunin ng Diyos. Kay Abraham, na sa kanyang binhi, ang lahat ng angkan sa lupa, ay pagpapalain. Sapagkat iyon ang magiging sukdulang realidad, mananahan ang Diyos sa gitna ng kanyang bayan, at kailan may hindi na siya lalayo. At maghahari ang kabanalan.